Magandang araw sa inyong lahat, aking mga Padawans. Ito po si J.F. Legaspi, ang tinatawag ninyong Profesor. Hatid ko sa inyo ngayon ang tutorial na siyang pinakahuling parte kung paano magkalkula ng amp rating na circuit breaker para sa ating solar PV system installation. Tayo ay nasa pang-apat at ito ang pinakahuling parte ng ating tutorial na ito na series, kung saan kukunin natin ang amp rating na ating circuit breaker mula sa AC output ng ating grid-tied inverter papunta sa ating net metering. Okay? So speaking of net metering, bigyan natin diin ang kahalagahan nito kung bakit kailangan talaga na magkaroon tayo ng net metering bago natin i-commission o pagganahin ang ating mga grid-tied inverter o grid-tied system. Ang trabaho ng grid-tied system o grid-tied inverter ay mag-export. Mag-export ng energy pabalik sa grid o DU. Kung hindi po kayo naka-net metering, lahat po ng ibinalik nyo, ibinato nyo o in-export nyong energy sa grid o DU ay makukonsidered po yan na konsumo. So magugulat kayo, kumpiyansa kayo na pinapagana nyo lahat ng mabibigat nyong load dahil naka-grid-tied system na kayo. At the same time, nag-export kayo back to the grid. At the end of the month, masusurpresa kayo, bakit ganito kalaki ang electric bill ko? Gayong meron naman akong grid-tied system. Lahat po kasi ng binato nyo, kapag hindi kayo naka-net metering, hindi mababasa as export yon. Ang basa po noon ng power company ay konsumo. So, huwag kayong magtataka. Napakarami po kasing napakarami ko natatanggap na katanungan. So, JF, mula nung ako'y nagpakamit ng grid-tied system, sa bahay, ay expected ko bumaba o bababa ang aking electric bill monthly ay nagdoble. Natural po yun. Naturalmente na magdodoble po talaga dahil yung load ninyong pinatakbo at saka yung in-export yung energy, mag-a-add po yun as konsumo. So, ulitin ko, bibigyan ko din ang kahalagahan ng net metering. I-apply nyo po muna yan, siguraduhin na nakakabit na yan bago nyo i-commission ang inyong grid-tied system. Para sa ating basihan sa circuit sizing and current, ay binanggit ko nito sa part 1 to 3. So hindi ko na gaanong babasahin ang ilan sa mga dito. Matatagpuan po ito sa PEC Code 2017, page 672. At sa number 3 dyan, meron kayong mababasa na inverter output circuit current. The maximum current shall be the inverter continuous output current rating. I-highlight natin yan, At huwag tayong makontento sa PEC. Silipin pa natin kung ano sinasabi ng NEC sa page 584. At halos pareho lang itong dalawang ito. Meron lang konting-konting pagkakaiba sa mga nakasulat dyan. Pero kung tutusin, ang PEC ay salamin lang ng NEC. Nakasulat din dyan, inverter output circuit current. The maximum current shall be the inverter continuous output current rating. So natapos tayo dyan sa circuit sizing and current. Punta naman tayo sa basihan para sa ating MCB o circuit breaker. Sa PEC Code 2017, page 673, ito naman ang sinasabi dyan, okay? Again, di ko na galing babasahin yan. Ito na lang. Not less than 125%. Kung gusto nyo basahin, i-pause nyo ang video at para magkaroon kayo ng sapat na panahon para magbasa. At sa NEC naman, ito naman sa page 585, ito ang bibigyan ko din. Overcurrent devices, where required, shall be rated in accordance with one of the following and permitted to be rounded up to the next higher standard size in accordance with 240.4D. Okay, ibig lang sabihin yan kung pagkatapos ng lapatan ng safety factor ang calculation para sa circuit breaker at walang available na circuit breaker para doon, pwede mong i-round up. At sabi, not less than 125%. Highlight natin yan at paulit-ulit nating i-emphasize yan. Para sa grid-tied inverter na gagamitin natin bilang halimbawa, meron tayong Solis GTI dito. At ang kanyang model number ay S6-GR1P5K-S
Rated power is 5 kilowatt, maximum power 5 kilowatt. Rated grid voltage 220 slash 230. Merong one line, neutral at saka ground. So rated grid frequency nito ay 50 at saka 60 Hz. Rated grid output current nito, meron kayo mababasa dyan na 22.7. Yung 22.7 na yan kung 220 volts ang voltahe. At 21.7 naman kung 230 volts. Maximum output current ay 22.7. Sa power factor, isama na rin natin yan. 99% o 0.99, 0.8 sa leading, at ganoon din naman sa lagging. Ang total harmonic distortion nito ay 3%. At ito yung ating basihan sa maximum output current, 22.7. Para sa kompletong specs, datasheet, ay download nyo po ang PDF file na available sa kanilang website. Nasa AC circuit breaker rating calculation na tayo, Meron tayong GTI dyan na 5 kilowatt. At yung AC output niya, lalagyan natin ng AC MCB at kalkulahin natin ang amp rating yan. Papunta sa ating net metering o di kaya grid. So kung kayo nanood ng part 1 to 3, ang ating formula ay hindi man nagbabago. Circuit breaker amp rating is equal to maximum AC output current multiplied by safety factor at tapos i-round up o round off natin sa next available. So meron tayong 22.7 base sa datasheet na ating GTI. Multiply natin yan na safety factor na 1.25 o 125%. Ang resulta is 28.37 amps. Round up natin sa 30 amps. Sa mga gumagamit ng safety factor na 1.56, yan naman ang resulta, 35.41 amps. Round up to 40 amps. Sa mga nagtatanong ng ganito, paano kung ang total PV Pmax ay hindi maximized ayon sa datasheet ng 5 kilowatt grid-tied inverter o anumang grid-tied inverter ang gamit ninyo? Hindi nyo ma-maximize muna ang PV Pmax. Pag sinabing PV Pmax, yun yung maximum kilowatt peak o watt peak ng ating solar panel. So let's say, meron lang kayong 3,000 watts o 3,000 watt peak, for the meantime. Ang una kong sagot dyan ay, unang-una, marami pong power rating ang grid-tied inverter. Maging anong tatakman yan, Meron kang choices doon. Meron 2.5 sa Solis, for example. Meron 2.5, 3 kilowatt, 3.6, 4 kilowatt, 4.6, 5 kilowatt na merong kanya-kanyang recommended maximum PV power. Kung kaya mo lang sa bulsa ay 3,000 watts na solar panel, merong 2.5 kilowatt na grid-tied inverter na Solis na ang kanya recommended maximum power ay 3.75 kilowatt peak. So, pasok yung 3,000 watts dyan. Okay? Pero kung sasabihin mo, sa JF, ang gusto namin ay 5 kilowatt kasi yun yung angkop sa sizing o pangailangan ng konsumo namin. So, for the meantime, kaya namin ay 3,000 watts lang, 3,000 watt peak. Pero later on, ay kakabit namin yung remaining na 3.5. Okay. So, malinaw na nakabase pa rin tayo sa maximum, 22.7. Pero dahil sa ang gagamitin yung kilowatt peak ay 3,000 watt peak lang, at susunod na yung 3.5, magbabago ang kalkulasyon natin. Babalik tayo sa basic, sa Ohm's Law, na kukunin natin yung, babasihan natin yung amps or current is equal to watts divided by voltage, So, yung current is amps, yung watts, power, yung voltage, So, meron tayong, ibaba natin yung ating 3,000 watts. Okay, 3,000 watts na solar panel. I-divide natin yan sa voltage. Voltage ng alin? Siyempre, yung AC voltage kasi ang ating kukunin dito ay AC MCB, So, let's assume 230 volts. Kung 220, 220 ang gamitin nyo dyan. Okay? So, ang resulta niyan is 13.04 amps. Dalhin natin yung 13.04 amps sa formula natin. So, ganito ang kalkulasyon. 13.04 amps
multiplied by 1.25 na safety factor ay 16.3. Round up natin sa 20. At kung gagamit ka ng 1.56 safety factor, ito naman ang resulta. 25, no? Yan for the meantime, gagamitin ninyo na amp rating ng ACMCB. Pero pag kinumpleto nyo na ang solar panel, ay balikan nyo ang tamang kalkulasyon na napanood nyo sa unang presentation natin. At yan po ang pinakahuling parte ng ating tutorial series tungkol sa kung paano magkalkula ng amp rating ng circuit breaker para sa ating solar PV system installations. Sa inyong mga hindi pa napanood ang part 1 to 3, meron po tayong links sa video description. Sa inyo naman gusto mag-inquire tungkol sa aking professional services tulad ng solar PV installation, consultation, sizing, design, sa seminar bilang resource person na magtuturo sa inyong mga gaganapin na solar PV seminars, pwede rin po akong imbitahin. At sa inyo mga gustong magpa one-to-one mentoring, meron po tayong contact information sa comment section na nakapin at meron din naman dito mababasa nyo. Sa mulit-muli, ito po si J.F. Legaspi, aking mga panawan, saludo.